Magandang araw sa inyo lahat. Sa kabanatang ito ng buhay ni Jose Rizal, ating tatalakayin ang kanyang pagkatapon sa dapitan. Ito ay isang mahalagang yugto ng kanyang buhay. Let's go! Matapos ang kanyang pagbabalik mula sa ibang bansa, si Rizal ay ipinatapon sa dapitan Zamboanga del Norte noong July 17, 1892. Ito ay dahil sa hinalang siya ay may kaugnayan sa mga makabayang kilusan laban sa pamahalaang Kastila, partikular sa La Liga Filipina. Si Rizal ay dinala roon sakay ng barkong Cebu at may dalang liham mula kay Padre Pablo Pastels para kay Padre Antonio Obac, ang pari ng dapitan. Ang liham na ito ay naglalaman ng tatlong kondisyon para makatira si Rizal sa kumbento ng simbahan. Una ay bawiin niya ang kanyang mga opinyon laban sa relihiyon at ipahayag ang suporta sa pamahalaang Kastila. Pangalawa ay dumalo siya sa mga ritual ng simbahan at magsagawa ng pangkalahatang kumpisal. At ang huli ay mamuhay siya bilang isang marangal, makadiyos at masunuring mamamayang Kastila. Gayunpaman, hindi pumayag si Rizal sa mga kondisyong ito dahil salungat ito sa kanyang mga paninindigan. Dahil dito, hindi siya pinatira sa kumbento. Sa halip ay tumira siya sa bahay ni Kapitan Ricardo Carnicero, ang Kastilang komandante ng dapitan. Sa kabila ng kanyang pagkakatapon, hindi nasayang ang kanyang pananatili roon. Sa katunayan, ginamit ni Rizal ang kanyang panahon sa dapitan upang magsilbi sa bayan. Siya ay naging guro, nagturo ng agham, matematika at wikang Espanyol sa mga batang lalaki sa kanilang lugar. Tumulong rin siya sa pagpapagaling ng mga may sakit, kabila ang mga may hirap na walang pambayad. Tumulong rin siya sa pagpapagawa ng mga sistema ng patubig at pagpapaganda ng bayan. Nagtanim rin siya ng mga pananim at nakipagpalitan ng kalakal para sa kabuhayan ng mga tao roon. 1895, dumating si Josephine Bracken. Si Josephine Bracken ay isang mestisang Irish. Nakatira siya sa Hong Kong. Siya ay dumating sa dapitan kasama ang kanyang amain na si George Stauffer. Ang layunin naman ng kanyang pagbisita ay upang ipagamot ang kanyang amain dahil unti-unti nang nabubulag ang mga mata nito. Dahil sa kanilang malalim na damdamin sa isa't isa, ninais nilang magpakasal sa simbahan. Subalit, hinarang ito ng mga pari, maliban na lamang kung bawiin ni Rizal ang kanyang mga opinyon laban sa Katoliko. Partikular na yung mga sinulat niya sa Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ngunit, hindi kailanman bumitaw si Rizal sa kanyang prinsipyo. Tinanggihan niya ang kondisyong ito dahil paninindigan niya ang kalayaan ng isip at pananalita. Nagdesisyon si Rizal at Josephine na magsama bilang mag-asawa sa mata ng lipunan at konsensya. Namuhay sila ng tahimik at maayos sa bahay ni Rizal sa Talisay, Dapitan. May ilang tala rin na nagsasabi na nagbuntis si Josephine ngunit hindi nakaligtas ang sanggol. Bagamat malayo sa kabisera, ang kanyang pananatili sa dapitan ay patunay ng kanyang pagiging makabayan, matalino at mapaglingkod. Hindi siya nagreklamo bagkus gumawa siya ng paraan upang mapakinabangan ang kanyang kaalaman para sa ikabubuti ng iba. Sa kanyang pamamalagi sa dapitan, lumikha rin si Rizal ng mga sining at panitikan. Isa na rito ay ang pinamagatang Mayretero, isang tula na nagpapahayag ng kanyang mapayapang buhay sa dapitan. Ipinadala niya ito sa kanyang ina. Sunod naman ay merong pamagat na Adon Ricardo Carnicero. Ito ay tula ng pasasalamat para sa mabait na pakikitungo sa kanya ni Kapitan Carnicero.
Siya rin ay naging abala sa pagpipinta, pag-ieskultura at pag-imbento, kabilang ang kanyang sariling likhang lighter na tinawag na sulpukan. Noong September 21, 1892, nanalo si Rizal ng 6,200 pesos sa Manila Lottery. At ang mga perang iyon ay ipinamahagi niya sa kanyang ama at kaibigan na si Jose Maria Basa. Ang natitirang bahagi naman ay ginamit niya sa pagbili ng lupa sa Talisay. Noong 1896, nagboluntaryo si Rizal na maging doktor sa Cuba dahil noon ay tinatamaan ito ng matinding epidemya ng yellow fever. Naprobahan naman ito ng mga otoridad at sa kanyang pag-alis mula sa dapitan, nagtapos ang kanyang pagkatapon. Ngunit, sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas, siya ay dinakip, kinasuhan, at doon nagsimula ang huling kabanata ng kanyang buhay.